Sa isang maliit na probinsya sa Luzon, may isang AM radio station na kilala sa pagbibigay ng balita at public service sa mga mamamayan. Araw at gabi ay bukas ito. Kapag may bagyo, aksidente o sakuna, ang estasyon ang isa sa mga unang nagbibigay ng impormasyon. Doon nagtatrabaho si Rico. Isa siyang veteranong radio announcer. Mahigit 10 taon na siyang nasa himpapawid. Sanay na siya sa iba't ibang klase ng tawag mula sa mga tagapakinig. May nagrereklamo, may humihingi ng tulong, may nagpapabati at mayroon ding mga prank caller. Ngunit isang tawag ang hindi niya kailanman nakalimutan. Nagsimula ang lahat isang maulan na gabi ng ika-4 ng Oktubre. 12:00 na ng hating gabi. Tahimik ang paligid, karamihan sa mga tao ay natutulog na, ngunit si Rico ay nasa live broadcast pa rin. Habang nagpapatugtog ng mahinang instrumental music, biglang umilaw ang telepono ng istasyon. Tinanggap niya ang tawag. Magandang gabi, nasa ere ka na. Tahimik, walang sumasagot. Makalipas ang ilang segundo ay may narinig siyang mahinang boses ng babae. Naririnig mo ba ako? Mahina, parang nanggagaling sa malayo. Opo, nasa ere po kayo? Tahimik muli. Pagkatapos ay nagsalita ang babae. Pwede mo bang sabihin sa pamilya ko na mahal ko sila? Nagtaka si Rico. Akala niya ay ordinaryong tagapakinig lamang. Ngunit napansin niyang may kakaiba sa boses nito. Parang may halong static, parang lumang recording. Pwede po, ano po ang pangalan ninyo? Tahimik. Pagkatapos ay biglang naputol ang linya, hindi na niya ito pinansin. Maraming ganong tawag sa radyo, ngunit kinabukasan muling tumawag ang parehong numero, parehong oras, parehong boses, parehong mensahe. Sabihin mo sa pamilya ko na mahal ko sila. At muli, naputol ang tawag. 3 gabi itong naulit hanggang sa naisipan niyang i-check ang caller log. Ngunit nang makita niya ang numero, nanlamig ang kanyang katawan. 7 digit lamang ang numero, hindi kumpleto at imposible itong maging totoong linya ng telepono. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa station engineer. Ngunit mas lalo siyang kinilabutan sa sagot nito. Alam mo ba, hindi ikaw ang unang nakatanggap ng tawag na iyan. Ayon sa engineer, mahigit 20 taon na ang nakalipas. May isa ring announcer na nakatanggap ng parehong tawag, parehong boses, parehong mensahe at parehong oras, ngunit hindi nila nalaman kung sino ang tumatawag. Mula noon, naging interesado si Rico sa misteryo. Nagsimula siyang magtanong sa mga matatandang empleyado ng istasyon at doon niya nalaman ang isang lumang kwento. Noong dekada 80, may isang dalagang guro na nasangkot sa isang malagim na aksidente sa kalsada. Bago siya namatay, sinubukan umano niyang tumawag sa kanyang pamilya, ngunit hindi na siya umabot. Ang mas nakakagulat, ang lugar kung saan nangyari ang aksidente ay malapit lamang sa lumang transmitter site ng estasyon. Mula noon, may mga empleyadong nagsasabing nakakarinig sila ng boses ng babae sa mga radio frequency tuwing hating gabi. Hindi malinaw, hindi maintindihan, ngunit palaging may isang mensahe, mahal ko sila. Hindi naniwala si Rico noong una, hanggang sa dumating ang gabing nagbago ng lahat. Bandang 12:30 ng madaling araw, mag-isa siya sa booth, biglang nawala ng signal ang estasyon, tahimik ang lahat, pagkatapos ay kusang bumukas ang mikropono. Walang pumindot, walang humawak, mula sa headphones niya ay may narinig siyang boses, hindi mula sa telepono, hindi mula sa linya, kundi direkta sa broadcast channel. Naririnig mo ba ako? Ang parehong babae na paatras siya sa kanyang upuan, ngunit patuloy ang boses. Pakisabi sa kanila, hindi ko sila iniwan. Kasabay nito ay nagsimulang mag-static ang buong control room. Nagkikislapan ang mga ilaw at sa salamin ng booth. May nakita siyang refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit walang tao. Pagbalik niya ng tingin sa salamin, wala na rin ang babae. Kasabay nito ay bumalik ang signal ng estasyon at muling naging normal ang lahat. Matapos ang misteryosong tawag ng babae, sinubukan ni Rico na kalimutan ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo lamang siyang nababalot ng kuryosidad. Talaga bang may tumawag mula sa isang numerong hindi umiiral? O baka may taong naglalaro lamang sa kanyang isip? Upang makahanap ng sagot, sinimulan niyang siyasatin ang mga lumang record ng istasyon. Sa isang maalikabok na kabinet sa lumang opisina, nakakita siya ng mga logbook na ginagamit pa noong dekada 80. Habang binabaliktad niya ang mga kupas na pahina, may isang tala ang agad na nakakuha ng kanyang pansin.
Ikalabimpito ng Oktubre, 1987, mysterious female voice heard during midnight broadcast. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya ang unang nakaranas nito. May iba pang announcer na nakarinig ng parehong boses, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Mas lalo pa siyang kinabahan nang mabasa niya ang kasunod na tala. Signal originated from inactive frequency near old transmitter site. Ang nakakagulat, matagal nang hindi ginagamit ang frequency na iyon, at ayon sa mga technician, imposible nang magkaroon ng transmission mula roon. Kinagabihan, nagpasya si Rico na puntahan ang lumang transmitter site. Matagal na itong abandonado. Nakapalibot dito ang matataas na damo at mga lumang puno. Halos natatakpan na ng kalikasan ang dating mahalagang bahagi ng estasyon. Habang papalapit siya sa gusali, napansin niyang tila bumibigat ang hangin. Parang may kakaibang katahimikan sa paligid. Walang ibon, walang kuliglig, walang anumang tunog. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang mga kalawangin at sirang kagamitan. Mga lumang transmitter, mga kable, at mga kagamitan na matagal nang hindi gumagana. Ngunit habang umiikot siya sa loob, may narinig siyang pamilyar na tunog. Huminto siya at mula sa isang lumang speaker na wala namang kuryente, may narinig siyang mahinang boses. "Naririnig mo ba ako?" Ang parehong babae, napaatras siya sa gulat, ngunit hindi pa roon nagtapos ang kababalaghan. Sa gitna ng static, may isa pang boses na sumingit. Boses ng isang lalaki. Mahina, garalgal, at tila puno ng galit. "Huwag mo siyang hanapin." Biglang namatay ang tunog at kasabay nito ay bumukas ng kusa ang isang lumang pinto sa dulo ng gusali. Dahan-dahan, parang may nagyayang pumasok siya. Sa likod ng pintong iyon ay may isang silid na hindi kailanman nabanggit sa mga record ng istasyon. At doon niya natatagpuan ang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng misteryosong tawag sa hating gabi. Matapos marinig ang misteryosong boses mula sa abandonadong transmitter site, hindi agad umalis si Rico. Bagamat natatakot, nanaig ang kanyang kagustuhang malaman ang katotohanan. Sa harap niya ay ang lumang pintong kusang bumukas. Dahan-dahan siyang lumapit, sa bawat hakbang ay naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Pagdating niya sa pintuan, itinutok niya ang flashlight sa loob. Isa itong maliit na silid. Makapal ang alikabok, may mga lumang mesa, may mga sirang kagamitan sa radyo, at sa isang sulok ay may nakatagong filing cabinet na tila hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Habang iniilawan niya ang paligid, napansin niyang may isang larawan na kasabit pa rin sa dingding. Kupas na ito, ngunit makikita pa rin ang mukha ng isang batang babae at sa ilalim ng larawan ay may pangalan, Elena Ramos. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Iyon din ang pangalang nakita niya noon sa lumang talaan ng aksidente. Habang tinititigan niya ang larawan, may nahulog na isang lumang cassette tape mula sa ibabaw ng kabinet. Dahan-dahan niya itong pinulot. May nakasulat na petsa, 16 ng Oktubre 1987. Eksaktong isang araw bago ang aksidente. Dahil sa matinding kuryosidad, dinala niya ang tape pabalik sa estasyon. Kinabukasan, tinulungan siya ng isang matandang technician upang mapakinggan ito. Sa umpisa ay puro static lamang ang maririnig, ngunit maya-maya ay may lumabas na boses. Boses ng isang babae. Kung may makarinig nito, may gusto akong sabihin. Napatingin si Rico sa technician. Pareho silang natigilan. Patuloy ang recording. May mga bagay na hindi dapat mangyari. May taong sumusunod sa akin. Biglang maputol ang tape. Kasunod nito ay malakas na static. Pagkatapos ay isang sigaw at tuluyang natapos ang recording. Hindi makapaniwala si Rico, ngunit mas nakakatakot pa ang sumunod na nangyari. Pagsapit ng gabing iyon, habang live siya sa kanyang programa, muling nagloko ang mga kagamitan sa radyo. Nagpatay sindi ang mga ilaw at kusang bumukas ang mikropono. Kasabay nito ay lumabas sa monitor ang isang frequency na matagal nang hindi ginagamit, 1070 kHz, ang parehong frequency mula sa lumang transmitter site. Pagkatapos ay narinig muli niya ang boses ng babae. "Malapit ka na, hanapin mo ang totoo." Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isa na namang boses ang sumingit, ang parehong garalgal na boses ng lalaki. "Tumigil ka, bago maging huli ang lahat." At sa isang iglap, nawalan ng kuryente ang buong istasyon. Nababalot ng kadiliman ang control room. Ngunit sa salamin ng broadcast booth, may nakita si Rico, isang babaeng nakatayo sa likuran niya. Basang-basa, maputla, at nakatingin ng diretso sa kanya.
Ngunit nang bumalik ang ilaw makalipas ang ilang segundo, wala na ito. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi siya sinusubukang takutin ng babae. Humihingi ito ng tulong. Ngunit sino ang lalaking paulit-ulit na pumipigil sa kanya? At ano ang lihim na nakatago sa likod ng pagkamatay ni Elena Ramos? Mahigit 30 taon na ang nakalipas, ang sagot ay nakabaon sa isang lihim na matagal nang nakalimutan ng bayan. Matapos ang mga kakaibang pangyayari sa istasyon, alam ni Rico na hindi na siya maaaring umatras. Ang pangalan ni Elena Ramos, ang misteryosong cassette tape, at ang boses na paulit-ulit na humihingi ng tulong ay tila bahagi ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Sa tulong ng matandang technician, natuklasan niya ang isang lumang artikulo sa pahayagan noong 1987. Ayon dito, si Elena Ramos ay nasawi sa isang aksidente sa isang lumang tulay malapit sa bayan. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Napakaliit ng artikulo, parang may nagmadaling tapusin ang investigasyon, parang may gustong itago ang tunay na nangyari. Kinabukasan nagtungo si Rico sa lumang tulay. Matagal na itong hindi ginagamit. Bitak-bitak na ang semento at ang ilog sa ilalim nito ay halos natatakpan na ng makakapal na damo. Habang sinusuri niya ang lugar, may napansin siyang maliit na krus na kahoy sa gilid ng tulay. Kupas na ang pangalan, ngunit mababasa pa rin ang salitang Elena Ramos. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang narinig ang boses ng babae. Dito, napatingin siya sa ibaba ng tulay at doon niya nakita ang isang bagay na bahagyang nakabaon sa lupa. Isang lumang bag, halos sirang-sira na ito dahil sa panahon. Ngunit sa loob ay may natagpuan siyang isang lumang diary. At sa diary na yon nakasulat ang katotohanan. Ilang araw bago ang kanyang pagkamatay, paulit-ulit na isinulat ni Elena na may isang lalaki na sumusunod sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala at sa huling pahina ay may isang nakakatakot na mensahe. Kung may mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Nanlamig si Rico. Ngunit bago pa niya mabasa ang iba pang pahina, biglang umihip ang malakas na hangin. At mula sa likuran niya ay narinig niya ang garalgal na boses ng lalaking matagal nang lumilitaw sa mga frequency. Hindi mo dapat nakita iyan. Napalingon siya, ngunit walang tao, kasabay nito ay nagdilim ang paligid at tila bumigat ang hangin. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang caller ID ay walang numero, walang pangalan. Dahan-dahan niya itong sinagot at ang narinig niya ay ang boses ni Elena. Salamat, narinig mo rin ako sa wakas. Pagkatapos noon ay naputol ang tawag, kasabay nito ay nawala ang kakaibang lamig sa paligid. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila naging tahimik ang lugar. Ilang linggo ang lumipas, ibinigay ni Rico sa mga awtoridad ang kanyang natuklasan. Hindi man nila lubusang nalutas ang misteryo ng nangyari kay Elena, muling nabuksan ang usapin tungkol sa kanyang pagkamatay. At mula noon, hindi na muling tumawag ang misteryosong numero sa estasyon. Hindi na rin lumitaw ang boses sa mga patay na frequency. Parang natagpuan na ni Elena ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Ngunit hanggang ngayon, may mga radio announcer na nagsasabing sa mga gabing maulan at mahina ang signal ng radyo, may maririnig silang mahinang bulong sa pagitan ng static. Naririnig mo ba ako? At kapag narinig mo iyon sa gitna ng hating gabi, maaaring may isang mensahe na muli na namang naghahanap ng makikinig.